Pastor Arnold Balio, CBBC, Los Baños. Para tuloy akong matanda na Mentor, bihira yung mentor na yan eh. Pag ibig sabihin mentor kasi matanda na, di ba? Dagdagan mo pa ang tormentor. Well, pribilehyo naman po naman talaga namin. Personally, ay pribilehyo na magamit ng Diyos. Sa totoo, bawat isa sa atin, we are nothing in the sight of God. Ano man yung background natin sa buhay, sabihin man natin maganda ang lahi ninyo. May magaganda ba lahi nyo? Anong lahi ka, Brad? Lahing Igurot kasi ito eh. Galing sa Mountain Province. Pero totoong Ilocano. Kaya GII ito. Genuine Igorot na Ilocano. Pero parents ko ay Ilocano. Kaya lang ay pag pinag-uusapan natin yan, pinamagandang lahi yun, Brad. Labang ka. Pero naman kahit na anong tribo mo. Asan ba si Fernan? Fernan? Anong tribo mo? Ano ba tribo nyo? Lagunenyo ka? O Tagalog. Walang alam yan sa ibang lingwahe. Hamong amo Ilocano ko namperten na. Hani niya? Ilalakon na kan dagi Ilocano diyan kuna dan. Hamong amo pa iti ugurot kuna dan tumaten. Nya. Sino pa mga Ilocano dito? Amen. Okay. Magandang dialect natin, di ba? Ang Ilocano. Pag sinabing Bible ay Bible. Bible Baptist Church. Okay, sino mga Bisaya? Bisaya kayo, pastor? Saan ban? Saan kayo? Antique? Iyon ba yung mga lumilipad? Nung pumunta kayo dito, anong sinakyan nyo? Yung walis tingting? Saan kayo lumapag? Doon sa ibabaw ng mga Bisaya, sa Antique, no? Okay. Yung iba ho, taga saan po kayo? Sino ba mga Bicol dito? Bicol. Mga Bicol. Negros. Di ba Negros e Bisaya? Ang alam ko lang kasi ay Luzon, Visayas, Mindanao. So Bisaya, kasama Negros yun, ano? Pero ang salita ninyo, Ilonggo. Yung paggalit na, pero papatayin kita. Yun yung mga salita doon. Sino pong Kapampangan dyan? Tuwa kasi ako dito sa Pilipinas, di ba? Pag ang itlog ay daladala mo doon sa Tarlac, paglampas mo yung pagdating mo doon sa Mabalacat, Pampanga, di ba? May bridge doon. Pagdating mo doon, ibon na po yung itlog. Oo nga, ibon na. Ganon siya kahaba. Para pagka pumunta ka ng Bisaya, langgam na. Di ba? Nag-aalis lang po ako ng hindi po ako marunong mag-joke, pero tinatry ko sa inyo. Tumawa kayo? Kasi po, seryoso yung pag-uusapan natin eh. Ang assignment ko, sabi ni Pastor, ano bang gusto nyong sabihin ko sa mga miyembro? Sabi niya,
Stewardship po tayo. Sabi ko na sa inyo, hindi kayo ano. Di ba pag stewardship, pera yun? Kalimitan alam natin pera yun, pero hindi talaga karakter po yun. Bahagi lang nung karakter mo, yung pera. Oo, marami kasi mukhang pera. Marami naman ang kanilang isip pera lagi, di ba? So, kaya hindi sila nagagamit ng gusto ng Panginoon. Stewardship is a character in itself na dapat nating tandaan. At yan ay nasa salita ng Diyos. Natutuwa nga ako kasi yan, nandyan na nga, faithful stewards. Okay. At meron pa kayong first fruits. Gustong gusto ko yung first fruits na yan. Sa totoo lang, honestly speaking, yung makapagbigay ka ng first fruits sa Diyos ay it's a great honor and privilege and accomplishment. Biro mo yung isang buong buwan mong sweldo ibibigay mo sa gawain ng Diyos. Sinong nakakagawa niyan? Aba, yung may karakter. Lahat naman tayo madadamot, di ba? Tayong mga Ilocano, hindi ba? Sabi nilang, Ilocano, nag-imot tandumutan. Ayan, yan, kuripot, kunadamutan, nagya Ilocano. Kuripot chi. Ang pera ko. Yung pera mo, bigyan mo ako. Ganon yun eh. At mag-aaway tayo kapag kinuha mo yun, pera. Parang yung nag-contest sila, di ba? Yung pailaliman. Yung, di ba, yung mga nasa dagat, di ba, yung mga kaibigan, pag nandun tayo sa dagat, hawak-hawak kamay ganyan. Tapos, contest. Yung lahat kayo lulubog. Tama? Ang mauna, maglilibre. Bibigyan niya yung sweldo niya. Okay. So, nandun Bisaya, nandun ang Tagalog, nandun ang Ilocano. Tatlo sila. Ay di talagang lumubog na silang tatlo. Ay hindi. Pagkatapos ng 2 minutes, hindi na kaya ng Bisaya. Sabi niya, hindi na balay. Sige lang. Umakyat na siya. Maglilibre na lang ako. Pagkatapos ay yung sumunod, ay yung Tagalog, hindi na rin niya kaya after 3 minutes. Aba, 5 minutes na yung Ilocano, ayaw pang lumabas. Mayroon ng dumudugo na dito, ayaw pa rin lumabas. Bakit ho? Baka mawalan siya ng pera. Okay. Ganun po yung Ilocano daw. Sabi nila ho. Pero maraming salamat sa Panginoon. Binago ako ng Diyos tungkol dyan. Pag sa Panginoon. Dahil may salita ng Panginoon. Amen? Okay. So stewardship is a good thing. I hope that everybody else is saved. Are you saved? Takot tuloy ang misis ko nung sinabing, malakas pala yan. Pag malakas, baka. Alam niya kasi na pag ako'y nagpe-preach, may bumabato. Nabato talaga sila pag nagpe-preach ako kasi malakas. Lalo na pag sinasabi mo totoo, tapos yung kapitbahay ay yun yung kasalanan. No? Wala naman ng babato dito, Pastor. Kaya tingnan nyo ako kung magsalita ngayon, no? Malumanay, Amen. Okay, let's all stand up now. At buksan po natin ang salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 4. I know you have come for the Word of God. At yan po ang ugaliin natin pag tayo nasa bahay-sambahan ng Diyos. Dapat merong salita ng Diyos na naiwan sa atin. At ito yung daladala at magbabago ng ating buhay. I'm not saying that everything ay malalaman natin at one sitting. Hindi ho. Biro mo, 1 oras lang naman. 1 oras lang ba ako? 7:30. Okay, hanggang 7:30 lang daw ako. Okay. Hanggang anong oras po ba kayo dito? Pastor? Bakit tayo? 9? Okay. Huwag niyo ako subukan. Minsan-minsan lang tayo nag-uusap. Amen. Okay.
Na hindi natin mauubos ang salita ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. 66 books yan. Tatandaan natin na ito ay salita ng Diyos. At nakasulat pa, nalimbag pa sa English. So hindi tayo Inglesero. Hindi rin tayo mga sanay sa Hebreo at saka sa Griego. Pero maraming salamat, ang salita ng Diyos binigay sa atin dito. So, kinakailangan maintindihan natin kasi kung hindi mo naiintindihan, baka iba ang iyong makuha. Kaya kung ikay pumunta sa bahay-sambahan ng Diyos, pag tinanong, ano yung salita ng Diyos, ano yung nandyan, marahil alam mong i-recite, pero naiintindihan mo ba? Ano ang nais niya sa atin? Ano ang sinasabi niya noon pa? At ano ang kanyang nais na mangyari sa iyo at sa akin sa ating panahon? See, although this was written way 2,000 years ago, yung first part of the Bible, yung New Testament, but the Old Testament was written even before Christ. So ilang siglo na yun. So ngayon ay 2024 na tayo. Pero pagkasulat ng New Testament ay sa 1st century. Amen. Pagkatapos yung Old Testament, bago pa yung 1st century. Before Christ. So ano yung lengguwahe nila hanggang sa makarating sa atin? 1611, nalimbag ito sa Ingles. 400 years ago today. Kaya may King James Bible. And see, and now it's still going. So you see, even languages, experiences, changes. Kaya kailangan, bilang mga mananampalataya, maintindihan natin, ito pala salita ng Diyos. So ano yung nais ng Diyos sa akin ngayon? Okay. So 1 Peter chapter 4, verse number 10. At nariyan po ang nais kong bigyan natin ng pansin. Let's read all together. Ready? Go. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. 2 words. Good stewards. Good stewards. Dapat ikaw ba, kaya titingnan natin sarili natin, ako ba ay good steward? O bad steward? O walang pakialam na steward? And in the first place, steward ka ba? Am I a steward? Dapat din natin maintindihan kung sino ba yung steward. Hindi yung nasa eroplano lang, di ba? At nagsasabi, yung seatbelt, ganito po inilalagay. Di ba? Anong tawag doon? Ayun, flight stewardess. Pero steward din naman talaga siya. Steward siya doon sa mga tao na nandoon. Oh, yun, isa yan sa pagkagamit noon. But are you a good steward? Pero steward ba tayo? At ano ang steward na tinutukoy ng Diyos? Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. May pagkakataon kami na bigyang pansin ang inyong salita. Help me that I may be able to bring thy word to your people. At ito nga po ang patuloy magbabago sa amin. We are unworthy of your word. Kami po ay mga makasalanan, malayo po sa inyo. Ang aming isipan, ang aming mga salita ay mga salita na hindi nga po kaaya-aya. Pero Panginoon, maraming salamat na binigyan nyo kami ng kaunawaan. Binago nyo po kami, binigyan nyo kami ng bagong mga salita. At maraming salamat na may simbahan na kagaya po nito, na kung saan kami rin po ay inyong dinala upang, Panginoon, magamit mo, although we are nothing in your sight. So, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Help me, Lord, also that I can be a good help to my brethren dito po sa Imos.
Maraming salamat sa pribilehiyong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, baka kayo po ay pagod, baka pwedeng mag-stretch muna tayo. Ang ibig sabihin po ng amen ay hindi umupo. Amen. No, kasi ayaw ko nang natutulog sa pagpipreach. Nagigising din po ako. Amen. Okay, sige po. Take your seats. Good stewards. So, pag sinabing salitang steward, yan ay manager. Yan. So, I'll treat you as manager. Pag sinabing steward, kasi nagmamanage yan eh. Minamanage natin. Pero bago ka mag-manage talaga, maging manager, isa kang pinagkatiwalaan. From the word pinagkatiwalaan, ibig sabihin, mayroon kang tinanggap. So, ikaw ay tumanggap. So, you see, you are a steward kasi nga, ikaw ay mayroong tinanggap. Kahit kailan, hindi ka magiging steward kung wala ka namang tinanggap. Kaya kung walang-wala ka, sa totoo, walang-wala naman tayo, we are nothing in the eyes of God. But because of His grace and love, pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay sa ating buhay. Whoever you are, whatever you are, ano man yung iyong sitwasyon sa buhay mo, ano man ang tingin mo sa sarili mo, ano man ang tingin ng ibang tao sa iyo, you may be nothing in their sight, you may think that you are nothing in the eyes of others compared to other people, but the fact is, if you are a child of God, God has given you something else. At yan ang dapat na ipagpasalamat natin. Amen. Na meron kang tinanggap. Kaya nga po nakalagay diyan sa atin pong text, as every man hath received. So ibig sabihin, ikaw, siya, bawat isa may tinanggap. Huwag mong sabihin, siya lang ang tumanggap, siya lang ang bukod na pinagpala sa lahat ng mga pinagpala. Bakit siya na lang ang pinagpapala? Samantalang ako ay hindi. Kaya ka naiinggit hanggang sa mamatay sa inggit at pumatay sa inggit. Alam mo kung bakit? Eh kasi nga, hindi mo namamalayan, ang daming ibinigay ng Diyos sa'yo, pero hindi mo yan pinapahalagahan. Now, if you are a child of God, are you saved? Kung ligtas ka, pwede bang tumayo? Oh, so saved na lahat. Sigurado yan? Tanungin ko muna, paano ka naligtas? Dahil mabait ka? O ano bang tinanggap mo? Si Jesucristo. Tumanggap ka. Amen. Take your seats. Alam natin yun, ikay tumanggap. Biro mo, if you have Christ in yourself, sabihin mo pa, mamaliitin mo pa yung sarili mo. Dahil mga isip natin para bang, wala akong kakayanan, samantalang may Kristo ka nga. Kilala mo ba si Kristo? Hindi ba si Kristo, He is the eternal Word? Siya ang Diyos, siya ang naglalang ng langit at lupa, nandyan na siya noong pang pasimula hanggang sa ngayon at forevermore at hindi nagbabago. Pagkatapos, biro mo yan, meron ka, kasama mo siya, nasa puso mo, you have everything if you have Christ. Kaya pag minamaliit mo pa rin yung sarili mo, pampihira. Kung hindi ka ba mayroong sayad? Na parang kaawa-awa ka. Kaya alam mo kung bakit ako natuto magdamit? Buti na lang kasi nga naturuan ako na ang meron ako ay ang Diyos ng lahat ng mga Diyos. Ang hari ng lahat ng mga hari. Eh di kahit walang pera, pero magmukha naman akong hari, hindi man durukot. Pero mawala ka na nga ang pera, mukha ka pang mandurukot. Dapat naman magmukha kang hari na pag tumingin sila sa'yo, pambihir, makikinig sila sa'yo. Dahil pag tumingin ka sa hari, kita mo pa lang, di pa nagsasalita ang hari. Hindi pa lang nagsasalita, kita mo pa lang, tayo pa lang yan.
Buhok pa lang yan. Mukhang hari ito ah. Pag tiningnan ka, ano nangyari sa'yo? Ha? Lalayuan ka? Natatakot sila sa'yo? Uy, naku, mangungutang yan. Drug addict yan, drug addict. Pero may Panginoon nga pala tinanggap mo. Amen. Kaya ako nagbihis. Kaya wala talagang makakapagpapalit niyan. At kahit sabihin pa nakapambu ka, anong nakapambu? Ito ang suot ng mga hari. Maayos yung buhok mo, parang hinimod ng sawa. Hindi ba yung mga suklay na yan ay suklay ni Jose Rizal, binabaril yan sa Bagumbayan. Pero maayos pa rin yan. Yung iba, di ba? Anong gagawin nila sa buhok nila? Patatayuin na lang ganyan. Pagkatapos ay lagyan ng patusok. Na pag bumagsak yung butiki, tuhog siya. Diretso na sa ihawan. Ganda ng inyong maganda ito. Amen. Praise the Lord. Pag dito, gusto ko to. Amen. Ibang klase to. Ngayon lang ako nakapagsalita sa isang pulpitong ganito, movable. Alam niyo ba kay Jack Hiles, yung kanyang pulpito, umaangat yun. Katapos gusto niyang pumunta doon sa likod at may natutulog, pipindutin lang niya. Yan, gaganyan yan, crane yan eh. Pero sa inyo, pambihira. Praise the Lord. Yeah! Man. Andali, wag na dito. May pinag-uusapan tayo. Tayo ay may Kristo sa puso. Kung kilala mo yung Kristo na yan, talaga nag-aayos ka. Kaya nagtututbrush ka rin, di ba? Okay, naglilinis ka ng katawan. Kaya naglilinis ka rin ng damit. Bakit? Sapagkat ang iyong kasama is a holy one of God. So doon pa lang sa labas, kaya yun ang dahilan bakit tayo, yung standardiya natin, na dapat ganito ka manamit, dapat ganito ang buhok mo, dapat ganito ka, ay bagay na dapat mong pakamahalin sapagkat hindi yung lagi na lang sinasabi nila, alam mo ang Diyos naman ay tumitingin sa puso. Totoo, ang Diyos ay tumitingin sa puso, pero ang Diyos kasi na aking tinanggap ay nasa akin, kaya ako nagsusuot ng ganito. Kaya ganito ako maipag-usap sa kanila, sapagkat meron akong Diyos na banal. Kaya ayoko magsinungaling. Kaya ayoko mambola sa mga tao. Pag mali yung kanilang ginagawa, ay sasabihin kong mali kahit sino pa yan. You know why? Because I have the Holy One in me. At kung mali ako at sinawata ako at sinabihan, siyempre, natahimik. Nalaban kong minsan. Pinagtatanggol din ng sarili, pero naalala ko, ang aking Panginoon ang siyang dapat masunod sa buhay ko. Kaya natatameme ako. Kapag alam mo namang mali ka naman talaga at sinabi sa'yo na mali yung ginawa mo at pinakita ang salita ng Diyos at mali ka nga talaga, edi mali nga. Amen? No one is exempted. Kasi yun naman talaga at meron tayong tinanggap ang Panginoon. Jesus Christ is the Holy One. See, kaya maging sa pananalita na bago tayo kasi may tinanggap tayong Panginoon sa ating buhay. Hindi lang nabago ang panlabas, nabago pa yung ating mga salita. Dati-dati ang ating salita ay salitang kanto. Pero ngayon ay salita na namumutawi sa atin ay galing sa sangkalangitan. Kaya nga natuto tayo mag-recite ng verse. Ilang verse na bang alam mo?
Ay maganda talaga na mayroon kang salita ng Diyos. Biro mo yun, pag-usapan mo, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." At pag kayo nagagalit sa iyong mga anak, ay sasabihin mo sa kanila, "Children, obey your parents in the Lord." Hindi ba yan ang sabi ng Panginoon? Mas maganda na magalit, mas maganda na mag-instruct sa mga bata sa pamamagitan ng salita ng Diyos kesa sa aking opinion. Oo. Matanda na. Sila. Matanda na sila. At marami ng mga naging alam sa buhay. Marami na kaming opinion sa buhay. Pero alam niyo po, kapag nakikipag-usap ako pa rin sa mga bata, ay gusto kong ipakita sa kanila ito, sinasabi ng Diyos, kaya kita pinalo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ano ba yung kasalanan mo? Ba't naging kasalanan yan? Papakita ko sa kanya sa salita ng Diyos, sapagkat yun ang dapat kalakhan ng isang bata. Hindi yung opinion ko. Hindi dahil nahihiya ako bilang magulang. Hindi dahil nahihiya ako bilang isang teacher at pastor. Nakakahiya ka, tatanungin, sinong pastor mo? Si Pastor Arnold Vallejo po. Kung minsan nakakahiya talaga yun. Pero hindi ako magagalit sa'yo dahil nahihiya ako doon sa ginawa mo, kundi nagagalit ako dahil magagalit ang Diyos sa'yo. And so I showed them the Word of God. Isa yung tamang salita. Nasaan ba yung tamang salita? It's always the Word of God. At lagi yung sinasabi yan, dapat talaga ay magkaroon tayo ng, embracing of the very Word of God. Otherwise, ang gaganda ng mga kinu-quote nating mga salita, pero hindi naman totoo. Ito halimbawa. Di ba naririnig natin may mga pastor, magagaling na writer? It is not your attendance in church that makes you a good Christian, but it is your life outside. Tama ba yun? Mali. Mali yun. Ang ganda ng pagkasabi, pero mali yun. It is your attendance. It is your attendance that marks your being a good Christian. Why? Hebrews 10:25. Ano sabi na Hebrews 10:25? Not forsaking the assembling of yourselves. Ibig sabihin, mag-attend ka. Biro mo ka, sasabihin mo, it is not your attendance in the church that makes you a good Christian. It is. Jesus was in church. Kahit pa maraming problema, galing siya saan? Galing siya doon sa krus. Namatay siya, inilibing, at na-offend pa siya dahil yung mga nagsasabi na over my dead body, hindi ka papatayin, Panginoon. Mamamatay muna ako bago ikaw salingin. Hindi ba sinabi yan ni Pedro? Pero nung hinuli na siya, anong ginawa niya? Itinatwa niya ang Panginoon 3 times. Nagmura pa siya. At sabihin, hindi ko kilala yun. At nakita-kitang-kita ng Panginoon. Rinig na dinig ng Panginoon. Kung ikaw kaya yun, itinatwa ka. Ngayon, upon the first day of the week, anong first day of the week? Sunday. Nagsimba ang Panginoon, di ba? Nagsimba siya. Pumasok siya doon sa kanila. Closed circuit. Sino absent? Sino yung absent noon? Si Tomas. Biro mo, nag-check ng attendance ang Panginoon. But Thomas was not with them. Pag sinengan sa Sunday night yun. Buti na lang nandito ka, no? Amen. Kasi ang linggo, kahit hapon at kahit gabi, meron yun. So pumasok ang Panginoon, saradong-sarado. Ang sarap siguro kapag ikay galing doon, itinatwa ako nito, haharapin ko nga siya. Ano? Sabi mo, hindi ka aalis, hindi mo ako iiwanan sa ere. Ang sarap sigurong batukan, ano? Pero ang Panginoon, hindi niya ginawa. Instead, He blessed them. So, umattend siya. Magmula nung umpisahan niya ang simbahan, nandun siya lagi.
So your attendance is something else that you should work it out. Marami talaga yan eh. Kung hindi mo yan titingnang maigi, ang sarap ng pagkasabi parang totoo. Pero mali sa kabilang banda. O, meron pang isa. We are not so much interested with the quantity, but with the quality of Christians in the church. Ano ibig niya sabihin? Hindi masyadong mahalaga yung dami ng tao, kundi yung mga matitibay na Kristiyano. Tama ba yun? Mali. Bakit ho? Alam niyo, mga matitibay na Kristiyano, magpuproduce yun. Pag yan ay healthy, pag healthy ang nanay, di ba maraming anak yun? Si lola ko nga, 14 years old, nanay na. Kaya 13 sila. Very healthy. Very vibrant. So pag sinasabi mong quality Christian, dapat nagpuproduce kung quality talaga yan, ay marami siyang bunga. Hindi ba? Ang sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you to, and have ordained you that you should go and bear what? Hindi lang fruit, bear what? Much fruit. Pagkatapos ito yung pastor, sasabihin niya, we are not interested with the quantity, but with the quality. Anong ibig mong sabihin sa quality? Yung lang magaling ng theology? Yung ang dami lang niyang alam? Paano niya i-explain ng verse na ito? Yung mga dispensationalist? Yung mga pwede siya magturo ng Calvinism? Kasi magagaling yan. Theologian, ang galing nga. Hindi naman namumunga. Ay para saan yung nalaman mo na theology kung yan ay hindi magbubunga ng mga kaluluwa? You're nothing but a tinkling cymbal. Yan ang salita ng Diyos. Amen. Kaya yun po yun, kaya dapat talaga maging adapt tayo sa salita ng Diyos. Huwag nga tayong magpapaniwala sa mga ang gagaling magsalita. Asan yan kinuha? Amen. Asan yan sa salita ng Diyos? Na paglalalangan tayo ng mga magagaling na magsalita kasi nga malayo tayo sa salita ng Diyos, nasa ganda ng pagkasabi nila. Kaya ang buhay natin ay paganan-ganon din. Yun ang tinanggap natin ay ang Panginoon. Amen. See, iyan din ang dahilan kung bakit hindi lang sa salita, hindi lang, kundi maging sa pag-iisip. Paano ba tayo mag-isip? Aba, dapat mag-isip ka naman kagaya ng isang maayos na judge. Yung alam niya, naninimbang muna siya bago siya magsalita. Amen? Bakit ka ba judgmental? Eh kung ano lang nakita mo, hindi mo pa alam kung saan siya nanggagaling. Marami sa atin ang ganun. Kung makapagsalita, ay dapat, kagaya ka ng Panginoon. Kaya nga nagbago ang aking line of thinking. Dahil ang Panginoon, kung minsan, pag nagbabasa kayo ng Bible, di ba si Manase, nagbabasa ko ng Bible, sabi ko, napaka ano pala talaga itong si Manase na ito. Dapat talaga ito ay, ano na yan, patayin talaga yan yung hari na yan. Kasi ang dami niyang kasamaan na ginawa. Pagkatapos at the end, nung mabasa ko na naman doon, di nagagalit ako pag habang binabasa ko yung istorya ni Manase. Pagkatapos mamaya, dapat to pinapatay to eh. Tapos mamaya, noong siya ay humingi ng tawad sa Diyos, bigla siyang pinatawad ng Panginoon. Hello? Sabi ko, pinatawad? Dapat ay hindi ito eh. Hindi naman ako ang judge. Pero nararamdaman ko minsan, ganun din tayo. Pag tumingin tayo sa mga pangyayari, dito mo lang nakita, ay talaga magkasama sila at saka buntis yan.
Kasi tumingin ka sa side na ito. Hindi mo alam yung pinanggagalingan. Amen. Kaya nagbago. Dapat yung pag-iisip nababago dahil kay Kristo. Amen. Tingnan nyo si Zacchaeus. Nung tanggapin niya si Jesucristo sa kanyang puso, nagbago ang kanyang pag-iisip tungkol sa pera. Dati-dati, pera lang sa kanya. Pag naningil siya, doble. Parang mga nagtitinda lang. Bibili sa Quiapo o doon sa, saan nga bang bilihan? Sa Divisoria, ng 100 pesos na bagay, ipagbibili niya ng 1,000. Pero may binabili din naman, di ba? Oh, yun mga Pilipino, ganyan. Bira, skyrocketing talaga yun eh. Pinatos naman niya ba, Sherry? Kaya, binigay ko ng 1,000, at least. Yung maraming mga ganyan na mga businessman ng Pilipino. Oh, dinodoble, triple, 100,000, 100 times ang itinataas ng presyo niya. Gusto lang niyang kumita. At sad to say, may mga Kristiyano ganyan din. Pero kung ikaw ay anak na ng Diyos, dahil ikaw ay may Kristo, dapat nagbabago yung isip mo. Amen. Hindi ka na magiging gahaman. Hello? Amen? Kaya nagbago. Magbabago ang pag-iisip, magbabago din yung iyong mga bagay na minamahal sa buhay mo kasi may tinanggap ka nga. Ang tinanggap mo ay si Kristo. Biro mo, iniwan niya ang langit para lang sa iyo at sa akin. Doon sa langit siya pinaglilingkuran. Doon sa langit, siya ay lahat meron siya. Pero siya'y bumaba, nag-anyong tao at siya'y pinanganak, saan? Pasabsaban. At siya, bilang hari na pinaglilingkuran, He came and became a man. And not only a man, but He became a servant and lowly servant. At yung kamatayan niya ay hindi kamatayan ng hari, kundi kamatayan na pinakamababa. Yung mamatay ka sa krus. Pinili niya yun. Hindi ba dapat ganun din ang iyong kaisipan sa buhay? Kaya yung mga pagtanggap natin sa Panginoon ay dapat talaga na bago yung atin pong mga puso. In fact, lahat, pati mga doktrina, kaya ako naniniwala na once saved, always saved. Do you know why? Because I have Christ. Yung iba hindi makapaniwala, nasaan ba sa Bible kasi ang osas? Once saved, always saved. Pagkatapos mapabasa pa, oh, sige nga, hanapin mo nga sa Bible, nasaan yung osas na yan? Yung once saved, always saved. May makikita ka? May makikita ko si Jesucristo. Minsan siyang namatay para sa aking kasalanan at kailanman ay hindi na mamamatay dahil nung ako ay kanyang iniligtas. Iniligtas niya ako to the uttermost. At kahit kailan hindi na ako mawawala. Amen? Kasi kung alam mo lang talaga yung tinanggap mo, magiging maayos ka. So is every man. At ang sabi ng Panginoon, dahil may tinanggap ka, ikaw ay isang steward. Tanggapin mo na ikaw ay manager. Amen? So bawat isa sa atin, mga manager. Manager, anong pangalan ng manager? Si Manager Daniel. Ikaw, iyo? Nimwell. Si Manager Nimwell. So I'll treat you as managers tonight. Amen? Oh. Hindi lang ano yan. Hindi lang mababang uri. Ibig sabihin, mataas na uri na tayo. Amen? Tinatanggap nyo ba na mataas na uri na kayo o nasa mababa pa rin? Ganun po tayo. Ganyan tayo vinalyo ng Diyos. Kaya ako masaya. Kaya sabi nila, alam mo ang yabang-yabang mo. Sabi ko, hindi ako mayabang. Masaya lang ako dahil biro mong binigyan ako ng Diyos nito. Nawala ka. Maganda talaga. Kaya kahit manager yung kausap mo, kahit mas mayaman sa'yo, kahit mas matalino sa sa'yo, marami siyang alam. Oo.
pero wala siya nung meron ako. Yung mga teachers nyo, kayo mga nasa school, kung hindi yan ligtas, mas mataas kayo sa kanya. Kaya hindi na ako natatakot doon sa mga supervisor ko noon. Kasi alam ko kapag ang mga ito, marami lang silang alam. Marami silang alam pagpapatakbo ng opisina, paano gumawa ng pera. Pero wala silang alam patungkol sa kanilang kaluluwa at sa mga bagay na meron ako. Kaya hindi ko po pwedeng sabihin iismulin ang aking sarili. I have to speak out to them because I am a steward. You are a steward. Sabihin mo nga, ako steward. Ako ay manager. Ayan, amen. Parang pilit. Ayusin nga natin, yung talagang manager ako. Manager ako. Yung. Praise the Lord. Parang stewardship. So manager ka sa buhay mo. Manager ka sa bahay nyo. Amen? Okay. Manager ka doon sa paaralan ninyo. Manager ka wherever you are. At alam nyo, maraming mga magagaling na manager sa bahay. Ang galing magluto, di ba? Praise the Lord. Sino magaling magluto ho dito? Brad, magaling nga magluto. Amen. Ikaw ba ang manager sa Amen. Praise the Lord. Sarap dinengdeng, di ba? Dinengdeng. Oh, amen. Okay. Manager sa bahay, yung pag-aayos ng bahay, di ba? May mga tao na naglinis na daw siya, pero hindi naman malinis. Ano? Pero maraming mga may bahay na pag pumunta ka pa lang doon, pambihira, clean and tidy. Amen? Oh, ang sarap pumunta doon sa mga lugar na kagaya niyan, di ba? Yung malinis na, pagkatapos ay, yung parang ang luwang kahit maliit. Di ba? May mga bahay na ang laki-laki, pero bakit parang ang sikip-sikip? Meron namang ang liit, pero parang maluwang. Parang you are free to do everything that you can. Alam mo bakit? Kasi depende talaga sa manager. Amen? Depende yun sa paano mag-ayos. Parang kayo lang dito. Sabi ko, ang ganda ng gate nyo ah. Sabi ko, simento ho ba yan? Sabi ko, hindi ho. Gaganyanin ko sana. Ay, hindi pala. Pero maganda, yan o, yung gate na yan. Lalo na dito. Sabi ko, pihira talagang. Di ba? No? Sa tingin mo, parang simentado, no? Oh. Parang totoo. Ay, ano siya? Ay, sabay, totoo naman to, di ba? Pastor, totoo ba ito? Alin ang totoo dyan? Maliit, pero cozy. Ganang bagay. Good. Pero alam nyo, ngayong gabi, yung gustong tingnan natin pagiging steward ay hindi yung pagiging sa bahay nyo. Alam ko lalo na mas maraming mga matatanda dito sa akin. At mas marami kayong pinagkatandaan kaysa sa akin. Tungkol sa pagpapamilya, pagpapaapo, at pagpapaapo sa tuhod. Pero ang stewardship ngayon, pagiging manager, ay yung manager natin doon sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Ang sabi ng salita ng Diyos, the manifold grace of God. Di ba? Nandyan yun. Verse 10. And every man hath received a gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace. So yung biyaya ng Diyos. At napakaraming biyaya ng Diyos sa isang Kristiyano. Inisa-isa ito ni Pedro, pero hindi natin isa-isahin ngayon. Dahil mayroon pang bukas. Pero tingnan po natin kung ano yung manifold grace na sinasabi ni Apostle Peter. Doon sa 2 Peter chapter number 1. O 2 Peter, 1 Peter.
Add to your faith, sabi ni Apostle Peter. Tulungan niyo po ako, mga manager. Kung nasaan yan, 1 Peter, 2 Peter chapter number 1. Okay, 2 Peter chapter 1. And sabi, verse number 5. And beside this, giving all diligence, add to your faith, what? Virtue. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, what? Charity. You see, this is part and parcel of the manifold. Hindi pa yun yung kabuuan na minention ni Pedro. Marami pang mga biyaya ng Diyos at makikita natin doon sa 2 Corinthians chapter number 8. Nung maligtas ka, ang dami mo talagang blessing, kapatid. Hindi mo lang nakikita. At ikaw ay bulag kasi nakatutok ka doon sa mga bagay na gusto mo lang. Kung gusto mo ng kotse, gusto mo ng bahay, gusto mo ng mataas na sweldo, gusto mo lang ganito, lahat ng mga yan, yung mga gusto mong bagong cellphone, gusto mo nito at gusto mo yan, bill mo ko nito, bill mo ko yan, yun, doon ka lang nakatutok. Pero nakakalimutan mo yung mga bagay na meron ka nung tinanggap mo ang Panginoon. Yun ang tawag natin ay manifold grace of the Lord. Tingnan nyo sa 2 Corinthians chapter number 8. 2 Corinthians chapter 8. Doon sa verse number 7, makikita natin, therefore, as ye abound in everything, in faith. May nabanggit yan kanina. Faith is one of the graces. Ano pa? Utterance, yung makipag-usap ka, magsalita, and knowledge, and in all diligence, and in your love. Yeah, yung charity. Sabi ni Pedro, manifold grace of God. Lumalago ka dyan. Lumalago ka sa pananampalataya. Lumalago ka sa pakikipagtalastasan. Lumalago ka sa iyong kaalaman. Ang dami mo nang alam. Lumalago ka saan? Sa iyong pagiging diligent. Yung masiknop at masikap. Ano pa sabi? At ang iyong pag-ibig sa amin, sabi ni Apostle Paul, verse number 7, see that you abound in this grace also. Ano yung grace na yun? Aba, yun nga po yung ating titingnan. What is that grace that it is speaking of? So ano yung grace na yan? Ito po ay tumutukoy sa mga nauna doon sa verses 1 down to 5 ng chapter 8 ng 2 Corinthians. Ano ang sabi diyan? Ano yung grace na yan? Moreover, brethren, verse number 1, let's read. Kapatid. Brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So may biyaya. Ano yung biyaya na natinanggap na meron ang Macedonian churches? Sabi niyan, verse number 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their what? Liberality. So ano yun? Abundant sila kahit pa sila ay hirap na hirap sa buhay. Sila ay pinagpapala sa kanilang pagbibigay. Sila ay ang pagbibigay po yan po ay biyaya ng Diyos. Bakit humina? Ang pagbigay, pag ikay magbibigay, biyaya po yan ng Panginoon. Tingnan niyo pa, verse number 3. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, that they were willing of themselves, praying us with much
entreaty, nakikiusap pa sila na tanggapin nyo itong aming regalo. You see, it's grace. Alam mo, dapat mong matandaan bilang ang anak ng Diyos. Are you saved? Did you deserve that salvation? Did you deserve it? Do you deserve it? No, you don't. But God gave you. Ang ibig sabihin kasi ng grace, undeserved. Hindi yan po pwede sa'yo. Hindi ka fit dyan. You do not deserve it. Pero ibinigay sa'yo, ang tawag dyan, biyaya. Hindi natin deserving maligtas. Ano ang deserving natin bilang makasalanan? Sunugin sa impyerno. Kahit sino ka pa, ano pang background mo sa buhay, makasalanan ka sa harapan ng Diyos, you and I deserve to perish in hell. Dapat talaga doon tayo, sunugin tayo, pahirapan tayo. We deserve all the hardships that we have on earth now because of our sin. Kaya huwag kang magre-reklamo kung bakit nahihirapan tayo ngayon. Bakit ikaw'y mahirap? Bakit may problema? Bakit ikaw ay may sakit? Bakit may ganito at may ganyan? Bakit kinakailangan maghirap? Bakit lahat ng mga ganyan? Hindi pa po pwedeng maging maalwan. Dapat tanggapin mo na yan ng maluwag sa iyong dibdib sapagkat yan ang deserving mo. At kung bakit nagkakaproblema? Because of sin. Because God really is a God of justice. Pero kung bakit ka nakakatanggap ng respite o kaya ng relief, biyaya din ng Diyos yun. Undeserved yun. Dapat talaga you are a restless individual. Dapat talaga hindi ka mapakali. Dapat ikaw laging balais. Dapat talaga hindi ka nakakatulog. Ang dami mong kasalanan na. Ba't ka nakakatulog? Ay dapat talaga ginigising ka ng Diyos. Sa ginawa mong kalokohan sa buhay mo, we don't deserve to live in peace. Pero bakit nagiging peaceful na tayo? Bakit nawawala na yung galit natin sa iba at sa mundo? It's because of the grace of God. Biyaya ng Diyos yun. Kaya kung mayroon dito, hanggang ngayon, nagtatanim ng sama ng loob at nagkukut-kutan yung kalooban, makita mo lang yung kapatid mo na galit ka talaga, kumukulo ang dugo mo. Ang tawag natin dyan, bitter. O kaya ang tawag natin dyan, ampalaya. Oh, tingnan nyo ang ampalaya, kahit kailan, ang pangit, no? Nakikita kayo na ampalaya na maganda? Makinis ang mukha? Wala naman na. Kaya tinatry ko maging makinis yan. Ayaw ko magbukhang ampalaya. Marami ang ampalaya kasi minsan tingnan mo pa lang, pupunta ng simbahan, ampalaya na. No? Bakit hindi ka ba pwedeng ngumiti? At ayusin mo yung iyong countenance? Bakit ba? Ang ampalaya sa buhay nito. Huwag mo akong bubiruin ngayon yan. Asher pa yun. Yeah. Bilang mga anak ng Diyos. Pag sinabi nating biyaya, kaya nga yung pagbibigay, biyaya ng Diyos. Undeserving mo yun. Now, ganito ko yun ini-explain yan eh. Biro mo, pag nagbigay ka sa gawain ng Diyos, sa tingin mo ba, you deserve it? O, para maintindihan ng mga batang ito, nakikita naman na kayo ng taong grasa, di ba? Hinap, ito, taong grasa, for example, nagtalanda na siya, yung burger na mamahalin? Yung Army Navy, di ba? Sa Army Navy, awak niya, pero naglalasing siya dito. Tapos kung kumakain siya,
taong grasa ka pa, tatanggapin ko yan. Amen. Yan ang biyaya. Yan kung nakakapagbalik ka ng tithes mo, masalamat ka sa Diyos. Amen. Kung nakakapagbigay ka doon sa mga gawain sa simbahan, magpasalamat ka na tinanggap yan ng Diyos, na pinagpala ng Diyos. Amen. Because to give is really grace in itself. Wow. Kaya ito po yung dapat natin na. Tingnan mo itong mga nasa Macedonian church. Sabi din ni Apostle Paul, you better keep it yourself. Bakit? Mahirap na nga kayo. Maalwan na ako sa inyo kasi I am a tent maker. I can just make something else and I can get money out of being a tent maker. Pero kayo, you are in deep poverty. Tapos magbibigay kayo sa akin. Pero sabi nila, hindi po tanggapin nyo ito. Regalo namin itong pinag-ipunan para sa inyo. Because giving is really grace. E pag ikay nagbibigay sa bahay-sambahan, huwag mong bibilangin. At saka huwag kang magbibigay lang ng barya. Magbigay ka talaga ng best mo para sa Panginoon because that is for the Lord. Amen? Kung hindi kayo nagbigay, tingnan nyo nga, meron kayo nito. Pasalamat yung iba sa inyo dito. Nakikita ko yung inyong commitment. Magandang bagay. May bahagi ka na ba? Bakit ang tahimik yata? Magkaroon ka ng bahagi. Anong ibinahagi mo? Bilang anak ng Diyos, ang pagbibigay ay biyaya. If you're a steward, kaya bago-baguhin mo yung ugali mo. Amen. Na, parang politiko, parang mga pumupunta sa simbahan. May mga pumupunta ng mayor sa amin, ganito. Pagkatapos pag magbigay pa, talagang igaganyan. So titingnan mo naman, 1,000 lang pala. Akala mo naman talaga, malaki. Ay, may mga nagbibigay, kahit estudyante pa sa amin, 5,000. Estudyante pa lang yun. Nag-iipon para makapagbigay. Kami yung first fruits, kaya gusto ko to first fruits, nung naituro yan sa amin, bata pa kami, college, nag-iipon ako. Kasi February noon ang aming, at saka ngayon, ang aming first fruits giving. So alam mo na, tatanggap ako ng allowance, hahati-hatiin ko na yan, tapos iipunin ko. Yung allowance ko, nung panahon namin, huwag kang tumawa ha, nung panahon namin, ang allowance ko sa buong buwan, para sa pagkain, para sa dorm, para sa lahat, 500 pesos. Milyonaryo na kami noon. Oh. Ngayon, magkano baon nyo? Wala. Ikaw, Brad? 200? Biro mo yan, nakaka-200 ka. So, sa isang buwan, mga ilan? Magkano na? 200 araw-araw? Biro mo yan, 200 araw-araw, 5 times 200. 1,000 times 4. Kaya gustong-gusto niyong pumasok, di ba? Oh, biro mo yun, nakaka 4,000 ang mga estudyante pa lang. Di yun na yung income mo, di ba? Si pastor naman, binuking ako. Sinabi mo eh. Hindi, kasi gano'n din naman kami noon. 500 talaga yan. Ako galing sa bundok ng Tralala. Pumunta ng Los Baños. Parehong bundok. Bundok Makiling at saka bundok ng Tralala. Yan. 500 pesos. Pag yan ay nawala na, wala na talaga. Wala na. Di wala. Hindi na ako kakain nun. Hindi na rin ako mamamasahe. Pag may project kami, gagawa lang ako ng paraan. Kaya pag kakain na, isang cup lang ng rice yun. Pagkatapos, pahingi pang ng sabaw dyan. Yan, hingi na sabaw. Yan, libre naman yung sabaw. Ay di ayos na.
dami-damihan mo ang tubig, busog na busog ka na. Oo, pag ikaw ay gutom na, punta lang ako sa library, mag-aaral kasama tubig, o edi marami pa akong natututunan. Oo, pag wala kang pera, gawin mo yun, mag-aral ka. Oo. Oh, nakagraduate naman ako, kapatid. Ano yun, high school ka pa lang? College na. Oh, ganun din ako noon, college. Hindi pa nga ako makapag-necktie noon eh. At tingnan nyo ha, bilang mga anak ng Diyos. Sasabi ko, ganun pala yun. Di kung 500 yun, di wala na akong pera nito. Kaya, nag-pray kami, tinuruan din kami. Eh di mag-ipon ka from your allowance. So, nagtatanggal. Kaya pagdating ng February, wow, natuwa, sarap ng pakiramdam. Oh, may first fruits na tayo. And then the pastor prays, dadalhin namin doon sa altar yung first fruits. Sarap ng pakiramdam. Nung makapagtrabaho ako, ganun din. And the Lord has continually blessed. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil kung naging madamot ako, kung ito, hindi ko natutunan at hindi ako nagbigay sa simbahan, siguro ngayong pastor ako, mandami ring madamot para sa akin. Aanihin ko lang naman yun eh. Inaani natin yung ating attitude sa ating pagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen? Oo, aanihin mo din naman yan. Kasi biyaya yun ng Panginoon. So pag sinabi nating biyaya, ano nga ho? Undeserved favor. Tinanggap ng Diyos kahit nakakadiri yung binigay ng isang taong grasa. Taong grasa tayo sa harapan ng Diyos. Walang maipagmamalaki. Pero maraming salamat sa kanyang biyaya. Amen? Kaya nung makakapagbigay ka sa gawain ng Diyos, it's really a blessing. Hindi lang makikita mo dyan sa building yung ibinigay mo, makikita mo sa buhay ng mga tao when families are getting together, when young people are being blessed, when young people are being guided, nakikita mo ba buhay nila? Tinuturuan paano maglingkod sa Panginoon, umawit paano sa Panginoon, tinuturuan magbihis, mag-ayos, tinuturuan ng tamang pagnanalita, ang lahat ng mga bagay na yan because you gave. How can I say? And how can I brag? And sasabihin ko, ang laki ng binigay ko sa inyo, Panginoon. No. It's just by grace. Undeserved favor. Amen? Yun ang totoong steward. Tingnan niyo pa, pag sinabing grace pa yan, not only that, it is undeserved favor, it is God's strength. Yung nagbigay sa iyo, kaya hindi sinabi, paano mo nagawa yan? Sa biyaya. Di ba, naririnig natin yan? Narinig nyo naman sa biyaya yun. Ibig sabihin, kakayanan na hindi mo kaya pero nagawa mo. Nakakagawa ng isang bagay na hindi mo kaya, na wala sa hinagap, kahit kailan hindi mo magagawa yan, you're nothing, you cannot do it. But God gives you the strength. Ang tawag dyan, biyaya. Biro mo yun, nakapagsuot ka ng maayos, hindi ka naman talagang dating ganyan. Ganyan ba dati ang, pagkapanganak mo ba, may necktie ka na? Hindi, ano? Ano dati ang suot mo? Ha? Nagsusuot ka ba? Sa mga tatay dito, ano dati ang suot natin? Nagsusuot ka ba ng mga ganyan? Di ba? Hindi. Ano ang suot? Dati ang suot ko rin. Sabi ko, t-shirt lang yan, okay na. At tapos yung nakalagay pa, Marlboro. Yun. Ayos na. Tapos yung medyo manipis pa, di ba? Akala mo naman macho. Oo, pero payatok naman. Pagkatapos ang haba-haba pa ng buhok. Tapos nasa gitna pa yung, ano yan. Pagkatapos parang, sarap-sarap. Parang si Katsupoy, di ba? Pero binago ng Panginoon yun. Natutuwa ako, talagang tinuruan na magbihis.
Sino man ang mag-aakala na yung bagay na yan. Pagkatapos sabi niya, nakakatagal kayo sa simbahan. Biro mo kayo ay pinagagalitan na ng pastor nyo. Pagkatapos yan, magbibigay pa kayo. Di ba, mamaya, mag-offering pa. Pinagalitan na nga tayo, magmula ulo hanggang pa. Saan ka ba naman makakita niyan? Sinermonan ka na. Lahat ng sikreto mo, may nagsumbong yata. Nabalatan ka ng buhay sa simbahang yan. Pagkatapos ay, magbigay na tayo ng offering. Nagbigay ka pa rin. Tapos masaya ka. Paano mo? Alam mo, hindi ko kayang gawin yun. Ay, magandang bagay. Talagang hindi natin kaya. Sa biyaya. Kasi yan ay divine work, divine act. Kaya yung pagbibigay po, kasi ikaw at ako, ay ayaw mo naman talaga magbigay. Di ba nung ipinanganak tayo? Nung pinanganak ka ba? Pag ganyan na yung kamay mo? Hindi naman, di ba? Laging nakaganyan. Tapos nung lumabas ka, wala ka naman talagang dala-dala. Pero may hawak-hawak ka. Nung tinanggal, libag. Di ba, yun naman tayo. Kaya tayo madamot Gusto natin, lagi, pakabig. Because we are naturally selfish. Dahil yan ay bunga ng kasalanan. Pero yung magbibigay ka, na walang kapalit, pambihira, yan ay biyaya ng Diyos. Kaya pag nakikita ko yung aming, di ko alam po sa inyo dito, kung may record kayo ng giving, meron ba kayong record ng giving every year na binibigay sa inyo? Sa amin kasi ay every 6 months. Pinabibigay ko sa kanila. Para makita nyo kung anong ginawa, anong biyaya ng Diyos sa buhay nyo. Ano, natutuwa ako. Nung ako'y nag-full-time, alam ko hindi na ako makakapagbigay kasi syempre wala nang sweldo. Mag-full-time ka naman. Dati may trabaho ka. Magkakasweldo ka ba? Wala nga. Pero alam niyo, nag-full-time ako, mas malaki talaga yung mga binibigay ko. At natutuwa ako, Panginoon, ang laki ng biyaya mo. Paano ko nagawa ito? Dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi sa pinagmamalaki ko yan sa iba, kundi pinagmamalaki ko ang biyaya ng Panginoon. Kasi ang pagbibigay, biyaya yun ng Diyos. Hindi na ako madamot. Hoy! Madamot, madamot. Ho, ho, ho. Kristiyanong, di marunong mag-tithes. Hindi ko alam kung bakit may mga pastor na mga iba na hindi naniniwala sa tithes. Ano? Dito ba naniniwala kayo sa tithes? Ang tithes po ay church giving. Oh, yun ang tamang pagbibigay. Dapat magbalik ka ng tithes at magbigay ka ng offering. Amen. Oh. So yun, sinabi natin, biyaya. So pag sinabi nating biyaya din, tingnan nyo sa 1 Corinthians 16 verse number 2. So biyaya ng pagbibigay. 1 Corinthians chapter 16 and verse number 2. Let's get into practical things about being biyaya. Saan natin nakikita yung biyaya na yan? Napupuno ka na ng biyaya ng pagbibigay. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse number 2, sabi ng salita ng Diyos, upon the first day of the week, let every one of you lay him in store as God hath prospered him. Amen. That there be no gatherings when I come. You see, pag sinabi natin biyaya ng pagbibigay, yan ay talaga ginagawa sa simbahan. Upon the first day of the week. Amen? Okay, kaya tayo pumupunta ng simbahan. So may biyaya ka bang daladala ngayon? 5 na lang ang may biyaya. Ano sabi ng Diyos eh? Marami. Ito kaisipan ng iba.
Kaya lang sila nagbibigay kasi may sweldo sila. So, ibig sabihin, ang paniniwala mo, yun lang boss mo ang pwedeng magbigay sa iyo para may maibigay ka. Alam mo dapat pag Kristiyano ka, taasan mo naman ang iyong kaisipan. Magbibigay ka kasi may binigay ang Diyos sa iyo kahit pa walang ibinigay ang boss mo. Isan ko kukunin yun, pastor? Aba, God uses any instrumentalities. Kaya kung nagbibigay ka dahil sa sweldo lang, nagbabalik ka ng tithes mo at saka nag-o-offering pag sweldo lang, ay mukhang may problema ka sa buhay. Hindi siya biyaya kasi nabubuhay ka ayon doon sa iyong trabaho lang. Ay dapat merong ibinibigay ng Diyos sa iyo somewhere, kahit hindi doon sa work mo. But God blesses you in many other ways. May mga unexpected income ka. Meron ka ba? Nakaranas ka na nun? Kaya ka makakasabi, amen, biyaya ito ng Diyos, hindi ko ito ini-expect. Hindi ko ito ine-expect. At tingnan mo yun, ikaw ay magkaroon ng ibabalik sa Kanya week after week after week. Whatever the economy of the business you have, whatever the economy of whoever has employed you. Kung ikaw ay government official o doon sa gobyerno nagtatrabaho, kahit pa walang sweldo sa kanila, pero may binigay ang Diyos sa iyo. Kaya may ibinalik ka sa Kanya. Kaya yun yung biyaya ng Diyos. Nakaranas ka na ba nun? Kaya bilang mga anak ng Diyos ay dapat nating tandaan, ito yun. Makikita mo kaya may simbahan. Makikita mo ngayon yung biyaya ng Panginoon sa iyo. So hindi na tayo nag-uusap patungkol doon lamang sa ideya. Kikita mo na ngayon. Kaya ngayong gabi ay makikita mo, malaki bang biyaya ng Diyos sa akin? In terms of giving as a steward. So bilang mga mananampalataya, ay dapat natin itong tatandaan. Amen? Na ito yung biyaya ng pagbibigay. Makikita mo yan doon sa weekly na ikay napunta ng simbahan. Kaya yung isang tao na pinagpala ng Diyos, hindi lang spiritual, kundi pati material, magiging masaya yan. Amen? Magiging masaya yan. Hindi kalugihan sa kanya ang pumunta ng simbahan sapagkat yun ang bagay na pinagpapala ng Panginoon. Ngayong gabi, ang sabi ng salita ng Diyos, good stewards. Are you experiencing this good steward sa buhay mo? Kung hindi, bakit hindi mo hilingin sa Diyos, Panginoon, I'd like to take the challenge. Gusto ko maging good steward. Dito sa larangan ng pagbibigay. Namaranasan ko yung bagay na ito that because I have received something good from you, I know you will also give me the courage to give. I know I don't deserve. But because I have received great things from you, let me be a good steward. Kung mali ang ating mga naging kaisipan tungkol sa pagiging steward natin sa lahat ng mga bagay, but tonight, it's the grace of giving. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. I-bless mo po ang inyong mga salita sa aming kalagitnaan. At mangyari po na pangunahan mo maging ang invitation na ibibigay ni Pastor Barona. Maraming salamat po sa pribilehyo na makapangaral ng inyong salita sa lugar na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. What a great message tonight. Amen. We come to the climax of our service tonight. The invitation. The message is very clear. That's why we give to the Lord, because of the grace of God. Salamat po.
Dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, kaya tayo makapagbigay sa Panginoon. Even we are not deserved of the grace of God. So ngayong gabi, abang tinutugtog ay panyaya, if you want to blessed by God, it's only by the grace of God that we can give to the Lord. We are not deserved to give to the Lord. He is a holy God. Sige po, gusto natin pagpalain ng Diyos. Sige po, we need the grace of God in our giving. Sige po. Yan po, maging maalwan po tayo sa larangan ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Sige po. Kaya tayo nagbibigay not to help the ministry, but to experience the grace of God. Sige po, you want to experience the grace of God in your life? Sige po, we need to exercise the grace in our giving. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want to bless me more. Sige po, sabi natin ng Diyos. Don't go home without talking to God. Give. Dito ka sa altar, lumapit sa Panginoon. If you want blessing of God, why not come in the altar and ask the grace of God? Sige po. God save us. God wants us to experience the grace of God. Maging maalwan po tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos, maalwan tayo sa pagbibigay. In the first place, God gave Himself for us. He first gave us. Kaya tayo nagbibigay dahil una ang Diyos nagbigay sa atin. Wala po tayong ibibigay kung wala ang Diyos. Wala siyang binibigay sa atin. Wala po tayong ibibigay. Because without God, ye are nothing. So the message is very clear tonight. Why not come in the altar? Sige po, you want revival in your grace giving tonight. Sige po, you want to experience abundant in our giving. Why not come in the altar? Sige po, just kneel down where you are. Kung hindi ka makarating dito sa altar, dyan po sa upuan mo, just kneel down to God. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Ask blessing from God. Kinausap ka ng Diyos ngayon sa mensahe. At gusto ng Diyos, ikaw pagpalain ng Panginoon. You experience unexpected blessing from God. That's the grace of God. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Whatever within your heart tonight, sige po, you have problem, you are in sickness, you are in trouble, sige po, just come to the Lord. You want to obtain help, sige po, just come to the Lord. And go home with peace of mind. Sige po, bigay natin lahat sa Panginoon yan. Sige po, gusto natin pagpalain ng Panginoon, sige po, just come. Sa mga kasama namin sa online, sige po, just kneel down where you are and talk to God and ask blessing from God in our the grace giving of God. Sige po, kasapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you po sa ginawa mo sa amin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon. Pastor Arnold, Lord, na ginamit po, Panginoon, upang ipaliwanag sa amin, Panginoon, about good steward, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. At nais namin, Panginoon, na maranasan ang iyong biyaya pagdating sa pagbibigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa biyaya ninyo na napakinggan namin, Panginoon.
ang inyong salita, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, for the wisdom bestowed upon the servant tonight. Thank you for great revival from heaven, O God. Salamat po, Panginoon. Pagpalay mga anak niyo lumapit, they humble themselves, O God. And dalangin ko, Diyos, ikaw po magpapala sa amin, Panginoon. Maraming salamat muli. I bring back all the glory and honor to thy name, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. What a great message tonight. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. We are not worthy to receive blessing from God. We are not worthy to receive the grace of God. Kaya salamat sa biyaya, mayaman na biyaya ng Panginoon, na tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng mga bagay. Kaya salamat sa Panginoon. Sige po, salamat sa Diyos, at we come now to our worship service.